Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Justin Villanueva at shoutout kay Song Lyrics. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang sumugod ang isang tao at isang hayop sa bahay na kawayan, natigilan sila sa hangin. Tumitig ang kanyang mga mata, ngunit ang kumislap sa kanyang mga mata ay isang piraso ng purgatorio ng tao. Ang mga bangkay ay nakatambak na parang bundok, ang dugo ay umagos sa mga ilog, at maging ang mga puting buto ay nakatambak sa mga libingan sa ilang lugar. Hindi mabilang na misteryosong mga alagad ng alyansa ang namatay ng malungkot sa lupa, na may putol na mga braso at paa, o mga sundalong nakasuot ng damit ng bumagsak na lungsod. Natisod sa ere si Aaron at puno ng masalimuot na emosyon ang kanyang mga mata. Totoo naman ang lahat ng mga trahedyang nakita sa huling pinto ng tsismis noong panahong iyon ay hindi ilusyon, ngunit malamang na kung ano ang nangyayari dito sa oras na iyon. Ang Aaron ay ganap na natigilan. For a time, sobrang complicated ng mood niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa mahabang panahon. Roar! Sinakop ng galit ni Aaron ang lahat, at pinigilan din ng masamang chi ang lahat ng puwersa sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay pula sa dugo, ang kanyang buong katawan ay itim, at ang kanyang chi ay lumundag na parang galit na Diyos na lumalabas sa impyerno. Ang malakas na masamang espiritu at galit ay biglang kumalat mula sa kanya. Sa Han Sanchen bilang sentro, lahat ng buhangin at bato ay tinatangay ng hangin sa loob ng ilang milya. Nasira ang mga puno, isang malaking bagyo ang sinalubong ni Fang Fo. Sa gilid ng gubat, sa mga palumpong, hindi napigilan ng buong bush na malumanay na samandal dahil sa malakas na hangin. Gumalaw din ang loob dahil sa bush, parang may kung anong gumagalaw. Bang-bang! Halos sa parehong oras, ang lupa sa paligid ng Aaron ay sumabog din ng galit sa oras na ito. Sa isang pagkakataon, ilang malalalim na hukay ang natangay, at ang putik sa hukay ay direktang pinalo sa taas na mahigit 10 metro. Pagkatapos noon, dahan-dahan itong bumalik sa kalmado. Ngunit kapag ang abot tanaw ay patag, ang hangin ay hindi huminto at ang kalangitan ay hindi tahimik. Ang mga itim na ulap ay umaalingaw-ngaw, ang hangin ay umiihip ng malakas, at ang kulog ay dumadagandong. Sa oras na ito, bahagyang nanginginig din ang anti-Buddha dahil sa galit ni Han Sanchen. Lumabas ka! Sa dagandong ng galit, direktang itinoon ni Aaron ang kanyang puwersa gamit ang isang kamay. Sa susunod na segundo, ang puwersa ni Yin at Yang ay direktang nagtipon sa kanyang kamay, at pagkatapos ay galit na itinulak patungo sa lupa. Boom! Sumabog ang lupa. Ang anti-Buddha meteorite ay nahulog libu-libong milya at tumama sa lupa. Kasabay nito, nagkaroon ng pagsabog ng pagyanig ng lupa at pagyanig ng bundok. Tila mayroong isang bagay sa bush na hindi na makapigil pa. Bigla niyang inilantad ang isang ulo mula sa gitna, tahimik na tumingin sa ilalim ng takip ng bush. Parang may hinihintay kami. Sa lalong madaling panahon, ang kanyang mga mata ay nasa Aaron sa himpapawid. Nang makita niya ang masamang espiritu ng Aaron, halatang nagulat siya, at ang buong bush ay hindi maiwasang bahagyang manginig. Bagamat ang pagkilos na ito ay napakagaan at napakabanayad, ano ito sa ilalim ng banal na kahulugan ng Aaron. Dugong pulang mata biglang dumilat. Sa susunod na segundo, direktang bumilis ang Aaron at sumisid palayo. Sa gitna ng mga palumpong, tila umaatake sa ganitong paraan ang mga pagsabog ng intensyong pagpatay. Puro away lang ang narinig ko sa kanya. Ang susunod na segundo, 12 ng mga tao ang tumayo na may mga kutsilyo sa lugar. Gayunpaman, nang malapit nang makipag-ugnayan ang dalawang panig, bigla nilang narinig ang isang tao sa karamihan na sumisigaw sa pagdududa at pagtataka, lider ng alyansa. Kasabay nito,
nakahanap din ng clue si Aaron, na mabilis na dumating. Mabilis niyang itinigil ang kamay at ipinikit ang mga mata. Nanambalik ang ningning at lambot ng mga mata niyang pulang dugo. Frozen Moon. Natuwa si Ningyu. After a short pause, she shouted around, lumabas ka, ito ang pinuno ng alyansa, ito ang pinuno ng alyansa na babalik. Sa sandaling bumagsak ang boses, ang mga grupo ng mga tao ay dahan-dahan at matitigas na tumayo mula sa iba pang maliliit na palumpong sa paligid. Bagamat nakangiti ang kanilang mga mukha matapos makita si Han Sanchen, hindi mapigilan ni Han Sanchen na malungkot nang makita niya sila. Halos lahat ay nababalot ng kulay at dugo. Karamihan sa mga tao ay walang mga braso o binti. Ang ilan ay gumagamit lamang ng mga sandata bilang saklay, habang ang iba ay nangangailangan lamang ng tulong ng mga mahuhusay na tao. At ang ilang mga tao ay halos hindi makagapang sa lupa. Napatikip ng ngipin si Aaron at bahagyang itinaas ang ulo, pinipilit na huwag tumulo ang mga luha. Ali leader. Kasabay nito, ang mga taong naruroon ay lumuhad at ibinaon ang kanilang mga ulo ng malalim, kami ay walang kakayahan at nabigong protektahan ang asawa ng pinuno ng alyansa. Pagkatapos ay nanguna si Ningyu at marahang iniabot ang espada kay Aaron. Ang kahulugan ay maliwanag. Humingi sila ng parusa. Mapait na ngumiti si Aaron, tumingin sa espada ng kamay ni Ningyu, nag-alinlangan sandali, at sa wakas ay kinuha ang espada gamit ang kanyang backhand. Ang isang tao ay dapat magbayad ng kanilang ulo upang maging responsable para sa bagay na ito. Nang makagat ni Aaron ang kanyang mga ngipin, ang kanyang mga salita ay nahulog sa espada. Lumitaw ang itim na gas sa espada. Pinatay niya si Hitaw Tian. Storytelling channel sa YouTube. Biglang nanlamig ang lahat ng taong naroroon, at marami pa nga ang kinilig. Ang napakatinding momentum at pagpindot sa presyon ay nagpapahinga sa mga tao. Handa kaming mamatay. Gayunpaman, naghiyawan pa rin ang mga tao. Mapait na ngumiti si Aaron at tumingin sa magkapatid, hindi mo man gusto ang buhay mo para sa akin. Kung ganito ang baybayin mo, ako lang ang nanghihinayang sa iyo, bakit ka nagsusorry sa akin? Walang katapusan lang ang pasasalamat ko sa inyo mga kapatid. Pagkatapos ay itinaas ni Aaron ang kanyang mga mata at tumingin sa langit, hindi ikaw ang kailangang maging responsable. Isang acceleration, Aaron direct flight sa loob ng 9 na araw. Nakatayo sa ilalim ng mga ulap, hindi magalang ang Aaron. Ang chi ng yin at yang ay direktang binomba sa pagitan ng kaliwa at kanang kamay ng mga gulong. May 4 na pagsabog sa kalangitan, at hindi tumigil ang liwanag. Bahwang Tianshu, umalis ka rito. Bakit? Lakas ng loob na may papasukin, pero wala kang lakas ng loob na magpakita sa harapan ko. E kung hindi ka lalabas, sasabugan mo na kita at sisipsipin. Sa pagitan ng mga salita, nahulog si Aaron gamit ang kanyang kutsilyo, at may ilang sunod-sunod na malalakas na pambobomba. Sa ilang sandali, ang ilog ay sumabog, ang gubat ay gumuho, at ang mundo ay yumanig kasama nito. At ang mga ito, malinaw naman, ay hindi pa tapos. Ang isang piraso ng enerhiya ay direktang natipon sa kanyang kamay at kinuha ang puso ng pamilya ng dragon gamit ang isang kamay. Si Aaron, na nagalit, ay wala man lang mood ng pagmumuni-muni. Direkta niyang hinimok ang puso ng pamilya ng dragon na sumipsap ng enerhiya sa paligid niya. Sa pag-ikot ng puso ng pamilya ng dragon, ang nakapalibot na aura ay mabilis ding nag-uugnay dito, at ang bilis ng pagsipsip ng puso ng pamilya ng dragon ay tumataas din ng husto dahil sa napakalaking kapangyarihan ng Aaron. Tumingin si Ningyu at ang iba pa at nakita iyon mabilis na gumagalaw ang hininga sa langit. Mukhang kung hindi ako lalabas dapat sirain mo ako. Isang walang magawang boses din ang lumabas sa oras na ito. Halos sa sandaling lumabas ang boses, ang nakamamatay na mga mata ni Aaron ay mabangis na nakatingin sa direksyong iyon. Sa sobrang galit, sobrang nakakatakot. Wala kang dahilan para magpaliwanag ngayon, at gusto kong mapahamak ka dito. Malamig na sabi ni Aaron. Ikaw at ako ay naging mga Panginoon at mga alipin. Ano ang pakinabang sa iyo kung ako ay mapahamak? At saka, bakit ipagtabuyan ito sa akin? Hindi ba ako masyadong inosente? Ang makalangit na aklat ay walang malasakit at walang magawa. Inosente. Malamig na uminom si Aaron, dahil kilala mo ang Panginoon at katulong, tinatanong kita, bakit nakapasok dito ang mga bastard na dapat mahulog sa lungsod nang wala akong utos? Aaron,
Masisisi mo ba ako sa paglilibing ko sa katawan ko ng 100 metro sa ilalim ng lupa at mahahanap ito ng iba? I have ta. Nang makita niyang hindi nagsasalita si Aaron, bumantong hininga si Bawang Tianshu. Nang lumabas ka, natagpuan nila ang aking katawan at pinatawan ako ng 5 elementong parusa. Sabihin mo sa akin, ano ang maaari kong gawin? Kapag hindi ako nangako sa kanila, pahihirapan nila ako. Kapag namatay ako, lahat ng nakatira dito, pati ikaw at ako, ay tuluyang masisira. Sa tingin mo ba mas magiging mas mabuti kaysa ngayon? Hindi nakaimik si Aaron. At saka, kung hindi dahil sa akin, hindi mo man lang makikita ang mga iyon ngayon. Pagkatapos nilang mahuli si Ivory, nakita kong may plano sila, kaya pinilit ko silang pinaalis. Nakahanap ako ng dahilan para sabihin na sila ay masyadong maingay at masyadong napinsala. Nasaktan ako sa loob at maaari lamang silang paalisan ng pansamantala. Kung hindi, mabubuhay pa ba sila? Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring ilang mga hinaing sa Bawang Tianshu. Ayokong makipag-usap sa talihan Aaron, so I have to thank you for your help, malamig na sabi ni Aaron, pero halatang nabawasan ng husto ang galit niya. Salamat, wala akong masabi, ikaw ang aking Panginoon at katulong, tutulungan kita kung kaya ko. Ang 8 Wastelands Book ay nagsabi, maghanda ka, pagkatapos nilang lumabas, dadalhin nila ang aking katawan pabalik sa kanilang base camp. Ang aking pansamantalang dahilan sa pagtatanim ay hindi magtatagal ng mahabang panahon, at muli silang aatake. Bahagyang sinabi ni Aaron, gaano mo ito katagal? 1 araw, Bawang Tianshu daw. Nang marinig ito, agad nang umiti si Aaron ng madilim at malamig. Anong araw ang gusto mo? Papatayin ko sila ngayon. Pagkatapos, ang Aaron ay direktang sumisid patungo sa lupa. Storytelling channel sa YouTube. Nang bumagsak ang Aaron, mabilis siyang binati ng mga alagad ng misteryosong alyansa ng lalaki. Ali leader. Lahat ay nagmamalasakit. Kasabay nito, gaano man kalubha ang pinsala sa magkapatid, binabanggit nilang lahat ang kanilang mga armas at laging handang samahan ang Aaron upang mabuhay at mamatay ng magkasama. Sa pagtingin sa mga kapatid na ito, kahit ang Aaron ay hindi napigilan ang pag-iyak ng mga pulang mata. Nagsumikap ka. Ako si Aaron, I'm sorry for you. Pero huwag kang mag-alala. Kung hindi kita kayang ipaghiganti, ako si Aaron. Pagkatapos nito, sinulyapan ni Aaron ang masamang katakawan sa tabi niya. Gusto mo bang manatili at magpahinga o sumama sa akin? Narinig ng mata ko na kumakain ng kasamaan ang pananalita at umungol ng mahina, na para bang bilang tugon sa Aaron. Matagal na tayong hindi nag-aaway ng magkatabi. Kung pag-uusapan, 2 beses na ninakawan si Su Yingxia sa harap ko. Ito oras, dapat akong gumawa ng kabuuang pagbabayad sala. Sa banayad na dagandong ng dragon, si Lin ay lumipad ng mahabang panahon patungo sa gilid ng Aaron. Ito ay palaging responsable para sa pagprotekta sa Baek Xiaosheng sa Jiangho. Ito ay higit sa lahat dahil ang paglilinang ng Baek Xiaosheng sa Jiangho ay ang pinakamababa. Ngunit ito ay pangalawa lamang sa Aaron sa misteryosong alyansa ng tao. Ang responsibilidad na protektahan ito ay natural na hindi magaan. Nakatingin sa taos puso at mainit na mga mata ni Linlong, bahagyang nag-alinlangan si Aaron at tumango, okay. Pupunta rin ako. Nagtaas din ng boses si Ningyu at sinabing, pupunta din tayo. Sabay-sabay ding sumigaw ang isang grupo ng mga disipulo. Sa isa-isang tinitingnan ang kanilang determinadong hitsura, hindi napigilan ni Aaron na matawa sa luha. Ibinigay mo na ang lahat sa labanan ngayon, ngunit hindi ako bumalik. Ngayon, dapat kang magpahinga, at dapat akong maglaro. Panipi, tungkol sa mga sundalong maaaring hamarang sa Baishao, dapat kang manatili sa Jiangho. Bagamat kaya mong harapin ang mga sugatang sundalo ng mag-isa, dapat kang manatili sa Jiangho. Siman, Qingji, Pinunong Do, at Zhong Changlao, lahat kayo ay ganito. Pagkatapos ay tiningnan ni Aaron si Linlong at ang mata ko sa kasamaan, kaya handa siyang umalis. How can this work? Huwag kang mag-isa. Nagmamadali si Qingji. Kuya Aaron, ihatid mo ako. Tumayo si Zia Wei, at ang panggalan na nakatayo sa tabi niya ay tumanggaw din sa Aaron. Sa likod nila, niyakap ni Shio si Han Nayan at hindi nagsalita. Matagal nang nakita ni Han Nayan ang kanyang ama na bumalik, ngunit hindi siya nasasabik tulad ng mga bata sa kanyang edad na hingin ang kanyang ama at umiyak para sa isang yakap. Tahimik lang siyang nakatingin sa ama. Hindi man niya maitago ang saya, mas alam niyang huwag istorbohin ang ama sa mga oras na ito.
Tahimik ding tumingin si Han Sanchen kay Han Nayan. Sa katunayan, maraming pagkakatulad ang mag-ama. Para kay Han Sanchen, syempre, gusto niyang yakapin ang kanyang anak sa oras na ito. Pero natakot siya na hindi siya bumitaw matapos itong hawakan. Alam din niyang magiging ganoon din ang anak niya. Sa oras na iyon, ang paghihiwalay sa pagitan ng mag-ama ay magiging mas masakit para sa kanila. Kaya't pinili niyang pigilin ang kanyang mga luha at pinitik ang kanyang ulo. Panggalan at Shiren, sumama ka sa akin, Shio, tulungan mo akong alagaan ang aking anak. Huwag kang mag-alala, pinuno ng alyansa. Malakas na tumango ang tula. Sa pagtingin sa Aaron na paalis kasama ang iba, gusto talaga ni Wang Simon na magmadaling lumabas at tinanong kung bakit ayaw isama ni Aaron si Zia na tumakbo kasama nila. Ngunit kalahating hakbang pa lang, binawi pa rin ni Wang Simon ang kanyang mga hakbang. Sa karakter niya, halatang imposibleng umurong siya sa panahong ito. Pero sa totoo lang, mas alam niya rin na may peklat din siya sa ngayon. Bakit niya nasasabi na magiging mas magaling siya sa iba? Nang makita ang Aaron na palayo ng palayo, halos kapareho siya ng karamihan sa iba. Kahit ayaw, ngunit iginagalang niya ang lahat ng mga desisyon at pagsasaayos ng Aaron. Nagmadali si Jiang Hu Bai Xiaosheng sa oras na ito. Alam niya na ang Aaron ay nangangailangan ng ilang mga ulat sa kanyang paglalakbay, hindi nito kailangan ng Aaron para sabihin, kaya nagkaroon sila ng tacit understanding. Sa panahon ng madugong labanan, ang Dao 12, Moyang at Mo Bait Ian, gaya ni Child Yu, ay nawawala. Si Ziking ay natalo din at nahuli sa ilalim ng pagkubkob. Si Lu Yuan ang nanguna sa pangkat na pumatay, ngunit pinangunahan ng ilang piling tao upang iligtas si Ivory. Sa huli, siya ay inaresto kasama si Ivory bilang karagdagan. Si Qin Shuang ay nasa likod din ni Ivory, kaya, 3,000, iginagalang ko ang lahat sa iyong mga desisyon, ngunit umaasa akong maibabalik mo ang lahat sa oras na ito. Tumango ang Aaron, huwag kang mag-alala. Babalik tayo ng magkasama at gumalaw ang kamay ay binuksan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!